Narinig mo na ba ang isang balitang nagpapalabog sa buong mundo ng basketball? Isang kalakalan na maaring magbago ng lahat, hindi lang para sa isang koponan, kundi para sa buong NBA. Ito ang kwento ng isang lungsod na handa ng iangat ang kanilang trono, isang bituin na maaring lisanin ang tahanan niya at isang pangkat na determinadong manalo muli. Piliin mong makinig, dahil ang susunod na ilang minuto ay magbabago ng iyong pananaw sa basketball. Ang Los Angeles ay hindi lang isang lungsod. Ito ay isang pangarap, at ang koponan ng Los Angeles ay palaging naghahanap ng paraan para manatili sa tuktok. Ngunit sa nakalipas na ilang season, maliwanag na may kulang. Kahit na may dalawang superstar sa locker room, nawawala pa rin ang isang bagay. Isang malaking presensya sa loob ng kulay, isang puso ng depensa, isang sentro na kayang protektahan ang basket at kumalat sa labas ng linya. Kaya ngayon, nagsisimula ng kumilos ang front office, at ang mga pangalan na lumalabas sa mga usapan ay hindi basta-basta. Una sa lahat, pag-usapan natin ang isang nakakagulat na posibilidad. May isang sentro sa Oklahoma City, bata, matangkad, matalinong manlalaro, na naging isa sa pinakamahalagang piraso ng kanilang kampeyon na koponan. 7 talampakan at isa ang taas niya. Matatag sa depensa, marunong sa 3 puntos. Exactly ang uri ng manlalaro na kailangan ng koponan ng LA para maging kumpletong puwersa. Ang problema, hindi siya basta mabibili. Nakatali siya sa isang kontrata na maaring umabot sa $2.2 milyong. Hindi mura, hindi madali, pero posible kung may tamang kalakalan. At dito pumapasok ang pinakamapanganib na bahagi ng balitang ito. Mayroong tsansa, maliit man pero tunay, na ang isang alamat ng basketball ay maaring gamitin bilang pangunahing barya sa kalakalan na ito. Ang isang manlalaro na nagbigay ng lahat sa LA, na nanalo ng mga kampe o nato na tumulong na matalo ang mga pinakakinikilalang record sa kasaysayan ng laro. Ang kanyang pangalan ay maaaring maging susi upang buksan ang pintuan patungo sa bagong kabanata. Hindi ito simpleng transaksyon. Ito ay isang emosyonal na desisyon na magpapaliyab ng debate sa buong mundo ng basketball. Kung matutuloy ang ganitong kalakalan, ang Oklahoma City ay makakakuha ng isang veteranong may karanasan sa kampyonato, isang leader sa locker room, at isang taong may kakayahang itaas ang antas ng isang koponan na naghahanap pa rin ng kanilang lugar sa kasaysayan. Sa kabilang banda, ang LA ay makakakuha ng isang sentro na matagal na nilang hinahangad, isang manlalarong perpekto para sa sistema ng kanilang bagong pangunahing bituin. Hindi lang ito tungkol sa mga numero, ito ay tungkol sa legacy, ito ay tungkol sa pagpili ng susunod na landas. Ngunit hindi lamang iyon ang usapan sa lungsod ng Los Angeles ngayon. May isa pang pangalan na lumabas mula sa Utah, isang manlalaro na sinimulan ang kasalukuyang season sa pinakamagandang anyo ng kanyang buhay bago siya tinamaan ng pinsala. Bago siya maputol ng kapalaran, nag-iiwan siya ng average na halos 27 puntos bawat laro, kasama ang rebounds at assists na nagpapatunay na hindi siya basta-basta scorer lamang. Siya ay isang kompletong manlalaro. Matangkad, marunong mag-rebound, marunong mag-shoot, at kayang gawin ang trabaho kahit walang bola sa kanyang kamay. Ang Utah ay patungo na sa isang bagong direksyon. Puno sila ng mga batang manlalaro na nangangailangan ng espasyo at pagkakataon. Ang kontrata ng kanilang pinakanatatanging bituin na nagkakahalaga ng halos $30 milyong ay nagiging isang pabigat na kaysa sa pag-ari. At kaya, may posibilidad na ang Utah ay handang makipag-usap. Yung LA's ay maaring magalok ng mga manlalaro at mga draft pick bilang kapalit, at ang resulta ay isang bagong pakikipagsosyo sa tabi ng kanilang bagong superstar. Isipin mo ito, isang linya up na may isang maestro ng playmaking, isang mataas na scorer mula sa pakpak, at isang matatag na veterano na nakapaligid sa kanila. Ito ang uri ng koponan na nagdudulot ng panginginig sa kalaban. Ito ang uri ng koponan na nagpapatayo sa mga manonood. Ito ang uri ng koponan na nagwawagi ng kampeonato. Kung natutunghayan mo ang kwentong ito at naramdaman mo ang excitement na ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na mahilig sa basketball. Dahil ang mga sandaling ito
Ang mga oras bago gumawa ang kasaysayan ay dapat maranasan ng lahat. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. May isang veteranong bata sa Miami, isang manlalaro na dati ay paborito ng LA na may kakayahang depensibong masaklaw ang maraming posisyon at makapagbigay ng regular na scoring mula sa pakpak. Sa nakaraang season, nagpakita siya ng lahat ng kalidad na hinahanap ng isang contending team. Maaasahan, matibay, dalawang mukha sa larangan. Ngunit sa isang malaking kalakalan na nagbago sa silangang bahagi ng liga, ang Miami ay napunta sa mahirap na sitwasyon ng pera. At dito nagbukas ang pintuan para sa LA. Ang manlalarong ito ay maaaring pumili na huwag i-exercise ang kanyang player option. Isang mapanganib na hakbang, ngunit makatuwirang desisyon para sa isang manlalarong naghahanap ng pangmatagalang kasiguruhan. Kung gagawin niya ito, ang LA ay isa sa iilang koponan sa buong liga na may kakayahang mag-alok ng tunay na magandang kontrata at isang mapagkompetensyang papel sa isang koponan na naghahanap ng kampeonato. Ang timing ay perpekto. Ang pagkakataon ay bihira. Sa kabilang dako, may balita mula sa San Antonio na nagpapaliyab din ng imahinasyon. Ang Spurs, na kamakailan ay lumabas na malapit sa kampiyona, bago matalo, ay naghahanap ng paraan para mapabilis ang kanilang paglago. At may tsansa na ang LA ay maaring magpadala ng mga veteranong manlalaro sa San Antonio kapalit ng mga batang bituin na may malaking potensyal. Dalawang manlalaro mula sa Spurs ang lumalabas sa mga ulat, isang kasalukuyang sixth man ng taon at isang mabilis na scorer na may karanasan sa mataas na antas ng laro. Parehong nasa kanilang prime, parehong angkop sa sistema ng isang koponan na nagpapatakbo ng mabilis at maingat. Isipin mo ang isang mundo kung saan ang LA ay may bagong punong manlalaro, dalawang mapagkakatiwalaang pakpak at isang matatag na sentro. Saan ka man tumingin, may solusyon ang front office. Ang tanong lang ay, alin ang pipiliin nila? At may isa pang nakakaaliw na bahagi ng kwentong ito. Ang Boston, ang koponan na matagal ng karibal ng LA sa kasaysayan ng championship, ay maaari ring maging pinagkukunan ng mga bagong piraso para sa Angeleno. May isang guard mula sa Boston na nakilala bilang isa sa pinakamahusay na dalawang mukhang manlalaro sa buong liga. Hindi siya pangunahing scorer, ngunit ang kanyang kontribusyon sa depensa at ang kanyang kakayahang gumawa ng matalinong desisyon sa oras ng laro ay nagpapahalaga sa kanya ng labis. Sa championship season ng Boston, ilang taon na ang nakakaraan, siya ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nanalo sila. Ang ideya na makuha ang isang bituin mula sa pinakamatandang karibal mo sa basketball, may romantikong kababaan doon na magpapasaya sa puso ng bawat taga-suporta ng LA. Ngunit tulad ng lahat ng bagay sa mundo ng professional na basketball, walang garantiya. Bawat kalakalan ay nangangailangan ng tamang timing. Bawat desisyon ay may kasamang sakripisyo. Maaring kailangang bitawan ng LA ang mga manlalaro na minahal nila sa maraming taon. Maaring kailangang isabak ang mga draft pick na mahalaga ang halaga sa hinahara. Ang tagumpay ay hindi libre. Ang kampeonato ay may bayad. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang magandang balita para sa isang manlalaro na naging puso ng LA sa nakalipas na ilang taon. Ang isang banta sa kanyang free agency, ang posibilidad na ang isa pang koponan ay makuha siya sa pamamagitan ng malaking kontrata, ay halos nawala na dahil sa mga kalakalan na naganap sa ibang panig ng liga. Isang koponan sa silangan ay naglipat ng pera upang makakuha ng sentro, at ang isa pang koponan sa hilaga ay naging abala sa ibang direksyon. Ang resulta? Ang LA ay halos walang karibal ngayon kung nais nilang panatilihin ang kanilang paboritong guard. Malinaw na gusto ng LA na panatilihin siya. Malinaw na gusto rin niya ang LA. At ngayon, halos walang nakaharang sa posibilidad na manatili ang partnership na ito para sa marami pang taon. Kung titingnan mo ang larawang ito mula sa itaas, lahat ng posibilidad, lahat ng usapan, lahat ng pagkakataon, makikita mo ang isang koponan na seryoso. Hindi ito isang organisasyong nagpapakita lang ng aksyon para mapayapa ang mga manunood. Ito ay isang front office na may plano, may vision, at may determinasyon na ibalik ang trofeo sa lungsod ng mga bituin. Ang susunod na ilang linggo
ay magiging isa sa pinaka-exciting na panahon sa modernong kasaysayan ng koponan ng LA. Bawat araw ay may bagong balita. Bawat umaga ay may bagong posibilidad. Bawat desisyon ay nagdadala sa kanila ng isang hakbang palapit o isang hakbang palayo sa kanilang pangarap. Iisa lang ang katanungan na nananatili sa isip ng bawat taga-suporta. Sapat na ba ang gagawin nila? Magiging sapat na ba ang mga pagbabagong ito para ibalik ang kampeonato sa lungsod ng Los Angeles? Ang sagot, malalaman nating lahat sa tamang panahon. Kung natuwa ka sa kwentong ito, kung naramdaman mo ang excitement at pag-asa na dala ng bawat posibilidad na aming tinalakay, pindutin ang like, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan, at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod na balita. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito.